Hello everyone! Ayan, dahil tayo ay magluluto ng pananghalian today, ito yung ating mga ingredients na ating kailangan. Simple lamang ang ating lutuin. Itong ating chicken, lalagyan natin ng mga sari-saring gulay. At syempre, itong ating panggisa, sesame oil ang ating gagamitin. Ayan lang naman. So yan, samahan niya ako guys. Ayan no. Nabigisa tayo ng ating mga ingredients, ang mga sangkap. Itong ating kawali, lagyan ng kunting mantika. Mga mi, ang nalagay ko dito ay konting sesame oil. Yan, gusto kasing sesame oil, kunti lang naman ang gagamitin natin para masarap yung ating lutuin, ano? Then, naglalagay na ako dito ng bawang. Ayan. Ayan lang natin hanggang sa mag-aromatic, no? Mailay yung ating kawali. Dinisin natin yung sibuyas. Habang hinagisa natin yan, sabi na natin ilagay itong ating chicken. After lumilagyan natin ito ng asin. Ayan, asin. Kunting asin lang. Huwag masyadong maalat. Ay, paminta pa pala, paminta. Hanggang pang paminta. Nalagyan ng paminta. Kunting gisa lang naman ito. Gisa lang natin hanggang sa sangkot sa natin itong ating manok. Kasi mas masarap yung medyo lumalabas ng mantika. Kaya nakikita niyo pag nagigisa talaga ako, kunting mantika lang kasi itong chicken, marami talaga itong mantika. Bira pala kaming magluto ng chicken sa bahay. Kasi talaga kinakain namin sa bahay gulay, saka isda. Ngayon, dahil sabi ko mag-chicken na rin tayo paminsan-minsan kahit once a week lang. Ayan, chicken naman kami ngayon. Ayan mo. Then, hintay lang natin ito magkaroon ng kunting mantika at lalagyan natin ng kunting tubig para mapalambot natin ito. Ganyan lang, pagluto niyan. Ayan guys, maglalagay na akong kunting tubig, no? Para luto natin ng konti itong ating chicken. Para mapalambot natin. Hindi nalagyan natin yung gulay mamaya. No? Ganyan lang. So, takpan ko. At hintayin natin na lumambot ng kaunti. Tapos lagyan ko ng gulay. Ayan, no? Ganyan lang. Ayan, no? Habang pinapalambot natin yan, ilagay na rin natin itong ating patatas. Ayan, patatas. Tapos ilagay na rin itong ating red bell pepper. Tapos takpan din natin ulit. Simple lang naman yung ulam natin today, no? Yan, no? After a few minutes, na malambot na ng konti yung patatas, isabay na lang ilagay yung Baguio beans. Ayan, kasi mas madaling naluto itong Baguio beans kaysa sa patatas, kaya hindi pinapagsabay. Yan mga mami. Ulam na this. Then, rin natin yung carrots. Kasi huwag naman natin hayaan na ma-overcook yung gulay natin kasi mas masarap pa rin kumain yun. Hindi gaano lata or malambot yung gulay. Diba? Kaya ma-preserve natin yung nutrients ng ating niluluto. Takpat lang natin. Simple lang natin yung ulam natin. Ito yung ating ulam ngayon. So sa amin, maghapon na yung ulam natin na ito kasi marami-rami na itong serve niya. Pang 2 tao lang, no? 2 tao lang kakain ito sa bahay. Kami lang ng husband ko, kaya yan. Ito lang yung aming ulam ngayon. Kompleto na rin. Mayroong protein, mayroong ng gulay, di ba? Perfect na to. Diba? Kasasaan ka pa naman yung budget na para sa araw na to.
Yung iba naglalagay ng patis, pero ako iniiwasan ko gumamit ng mga magic sarap, ng mga patis, kasi gusto ko mas healthy yung aming kinakain. Alam niyo naman, pag tumatanda ng tao, kailangan na mag-observe sa mga kinakain, mga lifestyle natin. So, kailangan natin huwag mo mga masyadong seasoning. Salt and pepper lang, okay na to. Diba? Tikman natin guys, no? Kung tama na yung alat niya. Tikman natin. Okay na. Tamang-tama lang yung asin. Hindi masyadong maalat. No? So, hindi mo tayo masyadong makialat talaga sa pagkain. So, konting luto na lang. Then, patay natin yung apoy later. Takpan muna natin ng kaunti. Mga 1 minute na lang. Guys, okay na to. No, walang bitchin, walang maraming mga seasoning. Salt and pepper lang pinagtimpla ko dito. Yes. Okay. So, pati natin yung apoy. Yan. So, yan. Ready for lunch.